Isang magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Kayong lahat ay nanyayahan sa ating pagpupulong para sa gabing ito at maaari na tayong maghanap ng ating mga maupuan. Nais nating pasimulan ng ating pagpupulong sa gabing ito sa pamagitan ng pag-awit natin sa song number 123. Ito ay may pamagat na magpasakop sa teokratikong kaayusan. Hinango ito sa unang Korinto 14:33. Pakisuyo kung angkop sa inyo ng kalagayan na tumayo at sama-sama tayo na umawit. Song number 123. Ano ang aasahan natin sa ating pagpupulong sa gabing ito? Sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, ay may paksa na dapat lang nating sundin si Jehovah. Ano ang pakinabang natin kapag sinusunod natin si Jehovah at paano natin ito magagawa? Pagkatapos ay matutunghayan natin mamaya yung spiritual na hiyas na inihanda ninyo sa pamagitan ng pakikibahagi nito. Sa magiging mahusay sa ministeryo, matutunghayan natin ang inihandang mga bahagi ng ating mga kapatid at kung paano natin ito may kakapit sa ating pagbabahay. Sa pamumuhay bilang Kristiyano, napakahalaga ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa hain. Paano natin pakikinabangan ng mga bahagi na ito? Pagkatapos sa huling bahagi, ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Tayo ay handa na at sabik na mapakinggan ng ating mga bahagi. Sa unang bahagi, pakisuyo natin si kapatid na Spinola sa kanyang bahagi. Madaling sundin ng isang utos kapag naintindihan natin ito, yung mga dahilan. O ito ay talagang madaling gawin. Pero paano kung ang utos ay mahirap gawin? Kakaiba. Susunod pa ba tayo o hindi? Bueno, atin tingnan yung isang halimbawa doon na ulat sa Biblia kay Propeta Jeremias kung paano siya nagpakita ng magandang halimbawa ng pagsunod kahit na hindi niya maunawaan ang utos ng Diyos na Jehovah.
Bueno, basahin natin yung ulat doon sa Jeremias, Kabanatang 13, talatang 1 hanggang 7. Pakisuyo mga kapatid. Kung nakita niyo na, ito ang sinabi ni Jehovah sa akin. Bumili ka ng sinturong lino at isuot mo iyon, pero huwag mong ilubog iyon sa tubig. Kaya bumili ako ng sinturon, gaya ng sinabi ni Jehovah, at isinuot ko iyon. At dumating sa akin ang salita ni Jehovah sa ikalawang pagkakataon. Dalhin mo ang sinturon binili mo at suot mo ngayon. At pumunta ka sa Euphrates. Tago mo iyon sa bitak ng isang malaking bato roon. Kaya pumunta ako roon at itinago ko iyon sa may Euphrates, gaya ng iniutos ni Jehovah sa akin. Pero pagkalipas ng maraming araw, sinabi sa akin ni Jehovah, pumunta ka sa Euphrates at kunin mo ang sinturon na iniutos kong itago mo roon. Kaya pumunta ako sa Euphrates at inukay ko ang sinturon at kinuha ko ito sa pinagtaguan ko at nakita kong ang sinturon ay sira na, hindi na iyon mapapakinabangan. Makikita natin ang isang espesipiko at kakaibang utos. Inutusan siya ni Jehovah na bumili ng telang sinturon, suot ito, at pagkatapos maglakbay papunta doon sa Euphrates. Imagine niyo mga kapatid na yung layo ng Euphrates ay mayroong layo na mga 500 kilometers. Imagine niyo mula rito hanggang Lawag ay mayroong 482 kilometers. One way. Mas malayo pa doon ng konti. Balikan yon. Kasi babalik pa siya sa bahay niya. So kung titingnan nyo, mga 1,000 kilometro yung lalakarin niya. Malayo, ano? Pero ano yung napansin natin, no? Kailangan ni Jeremias ng malaking pagsisikap para sundin ang utos ng Diyos na Jehovah. Hindi ito maikli, hindi ito madali, kundi mahabang at nakakapagod na paglalakbay. Bagaman maaring nagtataka siya kung bakit yun ang iniuutos sa kanya ni Jehovah. Pero nagreklamo ba siya? Tumanggi ba siya sa utos? O nag-atubili man lang? Hindi. Pinakikita lang ng ulat na ito na gumawa siya ng malaking pagsisikap para sumunod sa Diyos na Jehovah at ipinakita rin doon na talagang nagtitiwala siya sa karunungan ni Jehovah at matimbang sa kanya yon kaysa yung maunawaan niya kung ano ba yung dahilan bakit siya inutusan ni Jehovah. Ano nga ba talaga ang dahilan? Pagkaraan ng mahabang panahon, ng maraming araw, no, nakita natin doon na pinabalik siya ni Jehovah doon sa Euphrates. Kaya kailangan na naman niya maglakad ng malayo. Balikan uli yon. Kaya kung titingnan nyo, sinunod niya uli yon at nung nandun na sa Euphrates, nakita niya na sira na yung telang sinturon. At sabi doon sa talatang 7, hindi na mapapakinabangan. Doon pa lamang nalaman ni Jeremias kung ano ba talaga yung mahalagang dahilan sa likod ng utos ni Jehovah. Bueno, basahin natin kung ano nga ba yon. Basahin natin yung ulat doon sa Jeremias, Kabanatang 13, talatang 8 hanggang 11. Sabi, pagkatapos ay dumating sa akin ang salita ni Jehovah. Ito ang sinabi ni Jehovah, ganyan ko wawakasan ang pagmamalaki ng Huda at ng labis na pagkahambugan ng Jerusalem. Ang masamang bayang ito na ayaw sumunod sa mga salita ko, nagmatigas sa pagsunod sa sarili nilang puso. Sumusunod sa ibang mga Diyos at naglilingkod at yumuyukod sa mga iyon, ay magiging gaya ng sinturong ito na hindi mapapakinabangan. Dahil kung paano ang sinturon ay nakakapit sa baywang ng isang lalaki, gayon ko pinakapit sa akin ang buong sambahayan ng Israel at ang buong sambahayan ng Huda. Ang sabi ni Jehovah, para sila ay maging bayan ko, maging kalwalatian, kapurihan at karangalan ko. Pero hindi sila sumunod. Maganda yung ilustrasyon na ginamit dito mga kapatid, no? Yung sinturon. Ano ba yung purpose ng sinturon? Para idikit sa ating katawan.
pakapitin. Pero ipakapit sa ating katawan. Ganon, sa katulad na paraan, ganon ang gustong gawin ni Jehovah. Kumapit sa kanya ang Israel at ang Huda. Pero dahil sa kanilang pagiging masuwayin, matigas ang ulo, sumasamba sila sa mga idolo, ay naging katulad sila noong sirang sinturon na hindi na mapakinabangan. Kaya yung pagsunod ni Jeremias, na ipakita doon, nagbigay daan yon para makita ng mga tao yung ilustrasyon kung tungkol doon sa espiritual na kalagayan ng Israel at ng Huda. Ano yung matututunan natin dito? Paano ito naangkop sa atin sa ngayon? Sa ngayon, sinisikap ng mga Kristiyano na tularan yung pagsunod ni Jeremias. Kahit hindi natin lubos na maunawaan yung utos, kahit hindi natin masyadong maintindihan, sinisikap nating tanggapin yung mga tagubilin o utos ng Diyos na Jehovah. Makikita natin yung ang mga direksyon ay maaring magbigay o mga utos ay maaring magmula sa mga halimbawa, sa mga instruksyon sa ating organisasyon tungkol sa ating gawaing pagpapatotoo. Ganon din yung sa mga gabay mula sa elder o tapat na alipin. Halimbawa, tingnan natin yung larawan. Pansinin niyo mga kapatid, maaring yung isang elder ay nagbibigay ng instruction o tagubilin. Napansin niyo yung isang brother, nakakunot yung kanyang mukha. Para bang hindi niya matanggap o hindi niya maintindihan o mahirap gawin yung utos. O kasi dahil baka may nakagawian siya, nasanay siya doon at ayaw niyang gawin yon. O maaaring yung payo mula sa, salamat sa larawan po, mula doon sa payo mula sa Biblia, yung maging hamon sa atin to. Kapag yung gusto natin o yung personal na gusto natin ay iba doon sa payo ng Biblia. Kaya, susunod ba tayo? Pinaalala sa atin mga kapatid na dapat tayong maging handang sumunod. Kahit mahirap o hindi madali o hindi maintindihan natin yung mga dahilan. Kaya, gaya ni Jeremias, kailangan natin ng malaking pagsisikap na maging masunurin. Dahil kung gagawin natin yung mga kapatid, yung pagsunod sa Diyos na Jehovah, nagpapahayag tayo ng pag-ibig natin kay Jehovah at pagtitiwala na alam natin na laging sa ikabubuti natin ang iuutos ng Diyos na Jehovah. Kaya bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi natin tandaan na ang ating soberanong may lalang, si Jehovah, nakikita niya yung kabuuhan ng kalagayan natin. Kahit hindi natin naunawaan ang mga ito. Sa pamagitan ng mabilis na pagsunod natin, pinatutunayan nating nagtitiwala tayo sa Kanya, sa Kanyang karunungan, at hindi sa ating kaunawaan o ating mga kaisipan. Patuloy nawa nating ipakita ito, mga kapatid, yung pagkamasunurin sa Diyos na Jehovah, sapagkat sa Kanya lamang nararapat ang pagsunod na ito, ang buong puso na pagsunod natin. Kaya kahit mahirap maunawaan o hindi natin gaano naunawaan ang mga utos ni Jehovah, pinakamubuti pa rin na sundin natin ito. At ako tayo mga kapatid sa spiritual na hiyas na ating pinaghandaan at ating tawagin si kapatid na Gaton para ibahagi ito at ang inyong mga inihandang research niyo. Sinong nagnanais mga kapatid na basahin ng Jeremias 15, 16 at 17? Sige po, si Sister Miranda. Nang matanggap ko ang mga salita mo,
kinain ko ang mga iyon, at ang iyong salita ay naging kagalakan at kaluguran ng puso ko. Dahil tinawag ako sa pangalan mo, O Jehova na Diyos ng mga hukbo. Hindi ako sumasama sa mga nagkakatuwaan at hindi ako nagsasaya. Umuupo akong mag-isa dahil ang kamay mo ay nakapatong sa akin at pinuno mo ako ng galit. Maraming salamat, ano? Ang tanong, kapag pinanghihinaan tayo ng loob, paano natin matutularan si Jeremias? Sige po, dito si Brother Barin. Kung napansin natin yung sinabi ni Jeremias, nung matanggap niya yung salita ng Diyos, kinain niya ang mga yon. Ibig sabihin, yung pag-aaral niya ng Biblia ay talagang naging makabuluhan ng salita ng Diyos. No? Nakinabang siya doon at ang resulta nun, ipinangaral niya yung pangalan ni Jehovah dahil tinawag siya sa pangalan ni Jehovah. So ganun din yung pwede natin gawin, maging aktibo tayo sa pangangaral. At dun sa 17, ang pinapakita naman ay yung hindi pagsama sa masasamang kasama para hindi tayo ma-impluensyahan. Ayan, maraming salamat, ano? May daragdag pa kayo, mga kapatid? Kung wala na, yung sumunod na tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sige po, si Sister Agustin sa likod. Yamang ang Diyos na Yehova ang pinagmumulan ng tunay na pag-asa na paalalahanan ako ng 14:8 na umasa tangi lamang kay Jehova at palampasin ang aking mga mata sa mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan. Ayan, maraming salamat po. Si Sister Katantan. Sa 14:14 naman po, pinapaalala nito sa akin na maging maingat sa pagsasalita para hindi maging walang kabuluhan po yung sinasabi ko. Magagawa ko po iyon kung magpapatibay ako sa iba, papahalagahan yung mga pagsisikap at magagandang katangian ng mga kapatid, pagbibigay po ng taimtim at espesipikong komendasyon at magsalita po ng may pang-aliw sa mga may problema. Maraming salamat. Ano? Dito naman tayo si Brother Tisara. Kapag nakikita ng mga tao na yung isang nakagawa ng krimen o ng isang maling gawain, tapos nakita nila na naparusahan ito, pakiramdam nila nakuha nila yung hustisya. Pero hindi ganyan si Jehovah. Hindi siya masaya na dapat, bagaman hinahayaan niya tayo na maranasan yung masasamang epekto, mga mali nating desisyon. Doon sa 13 verse 17, sinabi doon na umiiyak siya ng gusto. Pinapakita po nito yung matinding lungkot na nararamdaman ni Jehovah. Dahil sa hindi tayo nakinig sa Kanya, nakagawa tayo ng mga maling hakbang. Kaya ito, tumutulong ito sa akin na maintindihan na si Jehovah ay isang maawaing Diyos, mahal niya tayo. Kaya gusto natin na laging mag-ingat, makinig at sumunod sa Kanya para imbis na mapalungkot natin siya dahil sa mga mali nating desisyon, ay mapasaya po natin siya. Maraming salamat. Ano? Sige, si Brother Banikid. Sa 13:20, binanggit doon na mahal ni Jehovah ang kanyang mga ano pa tinawag silang maganda. Pinapaalala sa akin ng tekstong ito bilang tagapangasiwa na dapat pangalagaan natin silang ng may pag-ibig, malasakit at tunay na interes sa kanilang espiritual na kapakanan. Maraming salamat, Brother Banikid. Sige, si Sister Kayubit. Bagaman sa ngayon po, wala namang literal na mga pag-uusig sa atin, gaya ng pagbabawal sa gawaing pangaral ng gobyerno. Pero isang hamon po, bilang lingkod ng Diyos na Jehovah, yung pagkakaroon ng sakit at malaking pag-a-adjust sa paglilingkuran. Kaya tulad po ng binanggit sa Jeremias 15:15, sa halip po na malungkot ako, buong puso po ako nagtitiwala na madadama ko yung makatarungan ng Diyos na Jehovah at makakapaglingkod ako ng may kagalakan sa kabila ng mga hamon. Maraming salamat. Sige, dito tayo si Sister Sardan. Sa Jeremias 14:22 po, binanggit na si Jehovah lamang yung may kapangyarihan sa mga bagay na hindi kayang kontrolin ng tao tulad ng ulan. Simple lang po yung salitang yun at madalas nating makita. Pero kung iisipin po yung cycle para ma-produce ito mula sa wala,
Hindi to kayang gawin ng talino lang ng tao. Kaya paalala ito sa akin na laging ibigay yung 100% na tiwala ko kay Jehovah kasi tiyak po na hindi ako mabibigo at alam ni Jehovah yung makakabuti sa akin. Maraming salamat sa puntong yun. Ano? Dito tayo, si Sister Calara. Sa 14:3, kapag may problema o pagsubok, limitado ang magagawa ng tao. Ipinapakita nito sa akin na kailangan nating umasa kay Jehovah at humingi ng kanyang tulong dahil siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na solusyon at pag-asa. At naturuan din ako nito na ang pagsuway sa Diyos ay masakit na epekto hindi lang sa isa kundi sa karamihan. Maraming salamat. Ano, si Sister Cho. Sa 14:10, ginamit po ni Jehovah yung salitang gustong-gusto na nagpapakita pong ang paglayo ng Judas sa kanya ay naging hangarin na ng kanilang puso. Magandang paalala po ito na kapag hinahayaan nating manatili ang maling pagnanasa, maaari itong humubog sa ating puso at makaapekto sa ating mga desisyon. Kaya naman natuhan ko po dito na hindi lang po dapat iwasto yung maling paggawi, kundi alisin din po yung anumang hangaring maaaring unting-unting maglayo sa akin kay Jehovah. Ayun, magandang punto yun mga kapatid. Ano, dito tayo kay Sister Delgado. Nagustuhan ko po yung Jeremias 13:6-7 kasi sabi doon, matapos yung madaming araw nasira yung sinturon dahil malayo yun kay Jeremias. Gayon din po yung mangyayari sa espiritualidad natin o kaugnayan natin kay Jehovah kapag hinayaan nating lumipas yung maraming araw na hindi tayo nakakalapit sa Kanya sa prayer, nakakapagbasa ng Bible o dumadalo sa pulong. Kasi lahat ng yun ginagamit niya para pangalagaan tayo. Ayun, maraming salamat sa puntong yun. Sige, si Sister Baniked. Sa 15, 20 at 21, pinapakita na kahit tapat tayo naglilingkod kay Jehovah, maaari pa rin tayong makaranas ng mga problema, pagsubok o pag-uusig. Pero nangangako ang Diyos na Jehovah na nariyan yung kanyang tulong, proteksyon at lakas na ibinibigay. Kaya nakakapagpatibay ito sa akin dahil alam ko na anuman ang maging problema o mga pagsubok ang aking haharapin, makakapanatili akong tapat dahil hindi ako pababayaan ni Jehovah. Maraming salamat sa puntong yon. Si Sister Barin. Sa 13:16, magandang wag maghihintay na magkaroon ng problema bago lumapit sa Diyos ni Jehovah. Mas mabuti yung patuloy na magpalakas ng pananampalataya habang maayos pa ang kalagayan. Maraming salamat po sa puntong yun. Dito naman tayo kay Sister Barincha. Doon po sa experience na Jeremias, hindi lang nagsalita si Jehovah para magturo, kundi tinring niya siya sa pamamagitan ng pagpaparanas ng sitwasyon para mas tumagos yung lesson. Kaya pinapakita po nito na mahusay na guro si Jehovah. Gusto niya naturuan tayo sa paraang naaabot yung puso natin at ma-develop natin yung magagandang katangian. Yun, maraming salamat po. Si Sister Barin Shin. Sa 15:16 din po, nung matanggap po ni Jeremias yung salita ni Jehovah, kinain niya po ito o pinag-isipan niya ito mabuti. Natutunan ko po na yung pagbubulay-bulay, makakatulong po ito para mag-focus po ako sa kalooban ni Jehovah at hindi sa mga problema. At ito po yung magiging source ng kagalakan ko sa kabila po ng mga panghihina. Yun, maraming salamat. Ano? Meron pa mga kapatid? Sige po. Si Sister Baswell. Nagustuhan ko naman po yung paalala sa 14:13 hanggang 16 na hindi lahat ng mensaheng magandang pakinggan ay galing kay Jehovah. May mga huwad na propeta noon na sinasabi lang kung ano yung gusto ng mga tao na marinig. Kaya gusto ko din pong laging tiyakin na yung mga pinaniniwalaan ko at yung mga instruction po na tinatanggap ko ay nakabase hindi lang sa kung ano yung mas madali o yung mas gusto kong paniwalaan, kundi ito ay nakabase sa salita ng Diyos at sa tagubili ng tapat at matalinong alipin. Yun, maraming salamat, no, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong mga komento. Salamat kapatid na Gaton at sa mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga pinaghandaang mga komento sa kanilang
Dadako tayo sa susunod na bahagi ng ating mga estudyante at hatiin natin sa pagkakataong ito ang ating paaralan. Siwaan tayo ni kapatid na Izara. Ang pagbabasa sa Biblia ay babasahin sa atin sa Jeremias 13, 1 hanggang 14. Ating hilingin si kapatid na Kim Okfemia para basahin sa atin ang nasabing kasulatan. Jeremias 13, 1 hanggang 14. Ito ang sinabi ni Jehovah sa akin. Bumili ka ng sinturong lino at isuot mo iyon, pero wag mong ilubog iyon sa tubig. Kaya bumili ako ng sinturon gaya ng sinabi ni Jehovah at sinuot ko iyon. At dumating sa akin ang salita ni Jehovah sa ikalawang pagkakataon. Dalhin mo ang sinturong binili mo at suot mo ngayon, at pumunta ka sa Euphrates. Itago mo iyon sa bitak ng isang malaking bato roon. Kaya pumunta ako roon at itinago iyon sa may Euphrates, gaya ng iniutos ni Jehovah sa akin. Pero pagkalipas ng maraming araw, sinabi sa akin ni Jehovah, pumunta ka sa Euphrates at kunin mo ang sinturon na iniutos kong itago mo roon. Kaya pumunta ako sa Euphrates at hinukay ko ang sinturon at kinuha ito sa pinagtaguan ko. At nakita kong ang sinturon ay sira na. Hindi na iyon mapapakinabangan. Pagkatapos ay dumating sa akin ang salita ni Jehovah. Ito ang sinabi ni Jehovah. Ganyan ko wawakasan ang pagmamalaki ng Huda at ang labis na kahambugan ng Jerusalem. Ang masamang bayang ito na ayaw sumunod sa mga salita ko, nagmamatigas sa pagsunod sa sarili nilang puso, sumusunod sa ibang mga Diyos, at naglilingkod at yumuyukod sa mga iyon ay magiging gaya ng sinturong ito na hindi mapapakinabangan. Dahil kung paanong ang sinturon ay nakakapit sa baywang ng isang lalaki, gayon ko pinakapit sa akin ang buong sambahayan ng Israel at ang buong sambahayan ng Huda, ang sabi ni Jehovah. Para sila ay maging bayan ko, maging kalulhatian, kapurihan at karangalan ko, pero hindi sila sumunod. At sabihin mo rin sa kanila ang mensaheng ito. Ito ang sinabi ni Jehovah ng Diyos ng Israel. Ang bawat malaking banga ay dapat punuin ng alak. At sasabihin nila sa iyo, hindi ba alam na namin na ang bawat malaking banga ay dapat punuin ng alak? At sabihin mo sa kanila, ito ang sinabi ni Jehovah. Paiinimin ko ng alak ang lahat ng nakatira sa lupaing ito, ang mga haring nakaupo sa trono ni David, ang mga saserdote at ang mga propeta, at ang lahat ng taga-Jerusalem hanggang sa malasing sila. At ihahampas ko sila sa isa't isa na parang mga banga, ang mga ama at ang mga anak na lalaki, ang sabi ni Jehovah. Hindi ako mahahabag o malulungkot o maaawa sa kanila. Walang makapipigil sa akin sa pagpuksa sa kanila. O sa iyang pagbabasa, kapatid na Okfemia, doon sa Arlen 2, kung ikaw ay sinubaybayan, pagiging natural. Ano bang ibig sabihin ng pagiging natural at paano ito magagawa? Sa pamagitan ng malinaw sa isipan ang pangunahing mga punto at mga idea na sasabihin. Ang sabi ng ating aklat, magsalita mula sa puso. At kung gagamit tayo ng Biblia bilang referensya, mag-isipan kung bakit kailangan ang mga ito. Pag nagbabasa ng Biblia, sabi ng ating aklat ay maging pamilyar sa binabasa mo para maging matataas ang iyong pagbabasa. Kaya nakita naman natin kung paano ginawa ito, paano nagawa ito ni Brother Okfemia. Mahusay yung paraan ng inyong pagbabasa. Ngayon ay nadako tayo sa maging mahusay sa ministeryo. Matutunghayan natin ang mga pinaghandaan ng ating mga kapatid. Ang number 4, pagpapasimula ng pakikipag-usap
bahay-bahay ang kanilang setting, magsimula sa pakikipag-usap gamit ang isang track. Iharap ito sa atin ni Sister Morante, Lara at Sheena. Hello po ate. Hello po ate, ako po si Lara. Meron po sana akong gustong iabot sa inyong babasahin. Hello din sa'yo. Ano yun? Tungkol yun saan? Ito po ate oh. May tanong po kasi dito sa taas. Sino daw po ang kumokontrol sa mundo? May mga choices po dyan sa baba. Sa ngayon po kasi ate, ano po bang nababalitaan nyo? Good news po ba o bad news? Sa balita ba? Tingin ko halos lahat naman bad news. Kasi alam mo, bago ka lumapit, napanood ko yung nangyari sa Tacloban Leyte, yung barilan sa school. At yung mga shooter pa, yung mga bata pa yung mga shooter. Kaya ngayon, nag-aalala ako sa mga anak ko sa school kasi parang hindi na safe. Tapos may napanood din ako na yung corruption sa gobyerno. Kaya lalo tayong naghihirap eh. Kaya tingin ko yung mga tao yung kumokontrol sa mundo. Salamat po sa sagot niya ate. Totoo po, ang mga tao po ang isa sa dahilan kung bakit napakagulo na po ng mundo natin. Oo, pero siguro hindi naman lahat. Pero isa lang yung totoo, masama at magulo na yung panahon ngayon. Pero alam niyo po ate, na may sinasabi po ang Biblia kung bakit napakasama at gulo na po ng mundo po natin. Dito po sa unang Juan 5:19. Basahin ko? Opo. Sige. Okay. Ano daw po ang sinasabi ng Biblia? Sabi dito yung masama yung kumokontrol. Tingin ko si Satanas to. Opo, kaya hindi na po tayo magugulat kung bakit napakagulo at sama na po ng mundo po natin. Kasi po, si Satanas po ang kumokontrol. Okay. Pero syempre, hindi po hayaan ng Diyos na manatiling ganito ang mundo po natin. Kaya sinasabi din po dyan sa unang Juan 3:8, ang anak ng Diyos ay dumating para sirain ang mga gawa ng dyablo. Ang tinutukoy po dito ay si Jesus. Okay. Pero ano po kaya sa palagay nyo? Paano po ito gagawin ni Jesus? Ayan naman po ang pag-uusapan po natin sa susunod. Okay lang po ba? Okay lang. Sige, dito lang naman ako lagi. Ako po ulit si Lara. Ano pong pangalan nyo? Tawagin mo na lang akong Ate Sheena. Maraming salamat po Ate Sheena. Mahusay yung pagharap ni Sister Morante, Lara. Handang-handa siya. Mahusay yung paraan kung paano niya dineliver yung kanyang presentation sa house to house. Gamit niya yung kanyang truck. Pagkatapos, sinubaybayan ka, Sister, dito sa mahalin ng mga tao, point 5, na makinig. Nakita ba natin kung paano niya tinulungan ng kanyang householder na makapagtinulungan niya kung paano masasabi ng kanyang iniisip. Nagtanong siya. Pero habang nagtatanong, nakikinig siya. Mahusay na katangian nito para maipakita natin na may interes tayo sa ating mga kausap. At habang nagsasalita sila, doon natin malalaman kung paano natin maiharap ito sa isang mabuting paraan yung ating ministeryo. Mahusay ang paghaharap ninyo, Sister Morante. Dadako tayo sa panglimang bahagi, point 5 na bahagi, pakikipag-usap muli. 4 na minuto ito at ang kanilang setting ay di formal na pagpapatotoo. Ipakita ang isang artikulo sa jw.org tungkol sa paksang na pag-usapan ninyo nung nakaraan. Iharap sa atin ito ni Sister Christy Katantan at Sister Morante Nieves. Hello Ate Nieves, buti nakita po ulit dito tayo sa park. Kamusta po pala yung appointment niyo sa doktor? Nakaraan niyo po kasi sinabi niyo sa akin na pupunta kayo doon. Eto, medyo hindi okay. Ganun ba te? Medyo malala po ba yung resulta? Hindi naman, madadaan naman siya sa gamot. Kaso ang dami, parang lalo akong magkakasakit, nakaka-stress. Nakaka-stress talaga te pag may sakit, no? Pero okay na din po yun, at least nalaman nyo. Magagamot nyo agad para hindi na po lumala. Yun na nga, nagpapasalamat naman ako at madadaan pa sa gamot. Kaya pinapasa Diyos ko na lang, baka maawa siya sa akin. Upo, tama po yan ate. Pwede po tayong tulungan ng Diyos para makayanan po natin yung mga problema natin. Meron po akong naalalang teksto
dito sa Filipos 4:7. Okay lang po ba na ipabasa ko po sa inyo? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap nyo sa pamamagitan ng panalangin at magsusumamo na may kasamang pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na nakakahigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayun, salamat ate. Doon po sa nabasa ninyo, ano po yung masasabi ninyo? Mag-pray para magkaroon ng kapayapaan ng isip at huwag mag-alala. Tama po. Nangangako po yung Diyos na bibigyan niya po tayo ng kapayapaan ng isip para makayanan po natin yung sitwasyon natin, makapag-isip po ng maayos at hindi na po sobrang mag-alala. Oo nga, baka mas lalo pang lumala ang sakit ko dahil sa pag-aalala. Opo, alam nyo te, nag-search din ako ng mga article po tungkol sa kalagayan nyo po. May nakita ako dito sa jw.org, pakita ko sa te. Ang title niya, ano ang pwede mong gawin kapag bigla kang nagkasakit? Mukhang maganda to ah. Opo. Napansin mo dyan ate, may 4 na practical na payo na pwede mo pong gawin. Ayon dyan sa article, ano-ano po iyon? Magpatingin sa doktor, magkaroon ng healthy lifestyle, humingi ng tulong sa iba at laging maging positibo. Yes po. Sa 4 na po yan ate, lahat naman po yan importante, no? Ano po yung pinakagusto nyong gawin? Baka itong magkaroon ng healthy lifestyle. Sa ngayon kasi parang hindi na ako masyadong nakakapag-exercise. Opo, okay nga po yun, no? Stretching, tapos light exercise tulad po ng walking. Makakatulong na po yun. Napansin niyo po ba ate, merong Bible principle na nakalagay? Ano po yung sabi ng unang Timoteo 4:8? Ang ehersisyo ay mabuti sa iyong katawan. Tama po. Kaya ang galing po, no, kahit hindi po aklat sa medisina yung Bible, marami tayong pwedeng matutuhan. Oo nga, may maitutulong pala sa akin ang Bible. Opo ate, kaya kapag ikinapit po natin yung mga aral sa Biblia, makikinabang po tayo. Kaya pinasisigla po namin yung mga tao na basahin yung Biblia nila. Gamit po yung mga pantulong sa pag-aaral. Okay lang po ba na itry natin minsan? Okay ako dyan, mukhang maganda nga yan eh. Sige te, punta ka sa bahay nyo next time. Tapos kunin ko na rin yung messenger mo para ma-send ko yung link na pinakita ko sa'yo. Sige, mga Sabado hapon. Okay, salamat po. Okay. Maraming salamat sa inyong dalawa, Sister Katantan at Sister Morante. Nakita natin kung paano inaharap ni Sister Katantan yung kanyang presentation, na kipag-usap siya doon sa kanyang householder. At tinignan ka namin doon sa 4.4, mahalin ng mga tao, empatya, may empatya. Ano bang ibig sabihin ng pag may empatya? Parang nararamdaman natin kung ano yung nararamdaman niya, nadarama natin ito. Paano niya pinakita na talagang nababahala din siya, nararamdaman din niya kung ano yung nararamdaman ng tao may sakit. Yan. Ginamit niya rin yung Biblia na ipinakita niya na mula sa Biblia, may mga matututuhan siya na mga payo at kapakinabangan na mababasa niya. At kung paano makakatulong ito, bagamat hindi ay aklat, sabi nga niya, maganda, hindi aklat ng sensya ito, pero may mga practical na tulong na maibibigay kung ikakapit mo ito, natin ito. Kapag ikinapit ng isa ang natututuhan mula sa Biblia, lubusan siyang makikinabang. Mapabuti ang kaniyang buhay. Maraming salamat sa inyo, Sister Katantan at Sister Morante. Nadako tayo sa bahagi number 6. Ito ay pahayag. Ang reference na kung saan hinangong kanyang pahayag ay ang mahalin ng mga tao, mga katotohanan gustong-gusto nating ituro. Sa Appendice A, number 18, inihula ni Isos ang mga pangyayaring nakikita natin ngayon. Ano ang mga ito? Ito yung tawagin si kapatid na Chulito Biton. Inihula ni Jesus sa mga pangyayari nakikita natin ngayon. Nakapagpapatibay isipin na habang nakaupo ang Panginoong Jesus sa bundok ng mga Olibo, hindi lang niya basta sinabi ang mga mangyayari sa hinaharap para takutin ng mga alagad. Sa halip, ginawa niya ito dahil mahal niya sila at gusto niya na maging handa sila sa mahihirap na panahong darating. Makikisuyo ako mga kapatid, ating basahin ang nakaulat
sa Mateo chapter 24 verse 3. Muli, Mateo chapter 24 verse 3. Ganito ang sabi, habang nakaupo siya sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga alagad ng sarilinan at nagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga ito at ano ang magiging tanda ng presensya mo at ng katapusan ng sistemang ito? Sa binasa nating teksto, tinanong siya ng kanyang mga alagad, ano magiging tanda ng iyong presensya at ng katapusan ng sistemang ito? Bilang isang mahusay na guro, hindi niya sila iniwan na manghula lang, kundi binigyan niya sila ng malinaw at tiyak na mga palatandaan para malaman nila ang panahong kinabubuhayan nila. At ang mga palatandaang iyon ay mababasa natin sa Lucas 21 verse 10 at 11. Muli, Lucas 21 verse 10 at 11. Kung nariyan na po kayo, ganito ang sabi. Sinabi pa niya sa kanila, maglalabanan ng mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng malalakas na lindol, gayon din ng mga epidemya at tagutom sa iba't ibang lugar. Makakakita ang mga tao ng nakakatakot na mga bagay at magkakaroon ng mga tanda na kitang-kita sa langit. Sinabi ni Jesus, maglalabanan ng mga bansa at mga kaharian, magkakaroon din ng malalakas na lindol, kakapusan sa pagkain, at mga epidemya sa iba't ibang lugar. Kaya kapag naiisip natin ang mga salitang ito, madaling makita na natutupad na ang mga ito sa ating panahon. Nakakabalita tayo ng mga digmaan at tensyon sa pagitan ng mga bansa. Nakakaranas tayo ng malalakas na lindol, kakulangan sa pagkain, at pagkalat ng mga sakit na nakaaapekto sa milyong-milyong tao. Pero imbis na matakot, bakit ito nakapagpapatibay sa atin? Nakapagpapatibay ito dahil nagbibigay ito sa atin ng pag-asa. Sa tuwing nakakarinig tayo ng masasamang balita, hindi tayo nawawalan ng pag-asa dahil alam natin na bahagi ito ng tanda na ibinigay ni Jesus. Paano natin ito magagamit sa ating panahon ngayon? Maaari natin gamitin ang mga hulang ito, una, para patibayin ang ating pananampalataya, manatiling gising sa espiritual, at gayon din, tulungan ng mga tao sa ating ministeryo na magkaroon din ng pag-asa sa hinaharap. At sa bawat katuparan ng mga hula, lalo tayong nakatitiyak na malapit ng kumilos si Jehovah upang alisin ang mga digmaan, sakit, kagutuman at pagdurusa. Kaya mga hulang ibinigay ni Jesus ay hindi dahilan para matakot tayo. Sa halip, ito ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan, pag-asa at pagtitiwala na malapit nang matupad ang lahat ng magagandang pangako ni Jehovah para sa sangkatauhan. Maraming salamat kapatid na Biton sa malinaw na pagpapaliwanag kung yung mga pangyayari na inihula ni Jesus at ano ang ibig sabihin nito. Doon sa Aralin 7 na kung saan ikaw ay sinubaybayan, sa pagtuturo, tumpak at nakakakumbinsi. Ano bang ibig sabihin ng tumpak at nakakapagkumbinsi? Ibig sabihin na totoo, mapananaligan, may katiyakan. Yung inyong sinasabi. Pero saan niya kinuha? Ano ang saligan ng kanyang nakakakumbinsing pahayag? Ginamit niya ang salita ng Diyos, ang Biblia. Ito ang pinakamatibay o pinakamapagkakatiwalaan na reference. Dahil kahit isinulat ito mahabang panahon na, sabi, yung laman nito, yung sinasabi nito ay totoong nangyari o nangyayari sa ating panahon sa ngayon. Kapag binasa niya, binanggitin niya kung paano nangyari ito at totoong-totoo ang mga ito sa ating kapanahunan. Talagang mapagkakatiwalaan ng referensya na ginamit niya o gagamitin natin ang salita ng Diyos. At
tinulungan din niya tayo kung paano natin mapapakilos ang ating sarili. Di ba? Kung paano natin mapapakinabangan ang teksto na kanyang binasa at mapapakilos upang sa ganon ay makabuo yung kanyang tagapakinig ng isang konklusyon kung paano siya kikilos ayon dito. So, dito natatapos mga kapatid ang unang bahagi ng ating pagpupulong at ganon din ang mga inihandang bahagi ng ating mga kapatid. Nais ba ninyong pasalamatan ng ating mga kapatid na naghanda sa kanilang mga bahagi? Nadako tayo sa susunod na bahagi, ang pamumuhay bilang Kristiyano, at angkop lamang na tayo tumayo at awitin natin ang song number 49, Pinasasaya ang Puso ni Jehovah. Pakisuyo mga kapatid, kung angkop sa iyong kalagayan na tumayo. Ito pang mapasayan natin ng Diyos na Jehovah, napakahalaga na pagsunod na mabuti sa kanyang mga tagubilin. At paano natin ito magagawa? Sa bahagi na ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa hain, makikita natin kung paano natin mapapasaya ang Diyos na Jehovah. Kaya pakisuyo, Brother Jos Orsal, sa iyong bahagi. Noon pa man, nung panahon pa nila Cain at saka ni Abel, ay naghahain na yung mga tao. So matagal nang ginagawa ng bayan Diyos yung paghahain. Pero kung titignan natin sa ating tatalakayin ngayon, na mas mabuti pa rin yung pagsunod kaysa hain. At tignan natin yung isang halimbawa kung bakit na mas mabuti yung pagsunod kaysa dun sa hain. Ito ay yung halimbawa nung panahon ni Haring Saul. Maganda basahin natin yung tagpong iyon dun sa unang Samuel 15:3. Isa-isahin natin yung mga teksto. Sino munang gustong bumasa dun sa unang Samuel 15:3? Dito po sa harap, Sister Alpe. Ngayon lipulin mo ang mga Amalekita at ang lahat ng mayroon sila. Huwag kang maaawa sa kanila. Patayin mo sila, ang lalaki at ang babae, ang bata at ang sanggol, ang toro at ang tupa, ang kamelyo at ang asno. Marami pong salamat. So, ayun yung utos ng Diyos na Jehovah, no? Doon kay Haring Saul. At tignan naman natin kung paano tumugon si Haring Saul. Doon sa unang Samuel 15:7-9. Sinong nanais magbasa nito? Doon po sa likod, Sister Agustin. Pagkatapos pinabagsak ni Saul ang mga Amalekita mula sa Habila hanggang sa Sur, nakatabi ng Ehipto, nahuli niya ng buhay si Agag na hari ng Amalek.
Pero ang lahat ng iba pang tao ay nilipol niya sa pamamagitan ng espada. Hindi pinatay ni Saul at ng bayan si Agag at ang pinakamagaganda sa kawan, sa bakahan, sa mga pinatabang hayop, sa mga lalaking tupa at ang lahat ng may inam. Ayaw nilang lipulin ang mga ito. Pero nilipol nila ang lahat ng hindi mapapakinabangan at hindi nila gusto. Maraming salamat. So, ayun yung ginawang ni Saul. Pero ano ba yung naging consequence ng kanyang ginawa? Ito naman sa 22 at 23. Brother Spinola? Sinabi naman ni Samuel, alin ang mas makapagpapasaya kay Jehova, ang mga handog na sinusunog at mga hain o ang pagsunod kay Jehova? Makinig ka, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa hain at ang pagbibigay pansin kaysa taba ng mga lalaking tupa, dahil ang pagre-rebelde ay katulad ng kasalanan ng panghuhula at ang kapangahasan ay katulad ng paggamit ng kapangyarihan ng mahika at idolatria. Dahil itinakwil mo ang salita ni Jehova, tinatakwil ka niya mula sa pagiging hari. Maraming salamat sa pagbasa. Kaya yung mga tanong natin mga kapatid, ano ang mga utos ni Jehova ang sinuway ni Saul? At ano ang mga posibleng dahilan kung bakit niya ginawa iyon? Sister Cho? Sinuway po ni Saul ang utos ni Jehova na lubusang lipulin ang mga Amalekita at huwag magtira ng anumang pag-aari nila. Hindi niya po pinatay ang kanilang hari na si Agag at kinuha po yung pinakamainam na hayop. Malamang na ginawa niya po ito dahil mas pinakinggan niya ang opinyon ng mga tao at ang sarili niyang pangatwiran kaysa sa malinaw na utos ni Jehova. Maraming salamat. Brother Alburo? Sa madaling sabi, lipulin lahat, pero hindi niya ginawa. Yun, hindi niya ginawa. Ano pa kaya yung posibleng dahilan ba't hindi niya ginawa? Brother Pambid? Doon sa talatang 22, may hinuha natin kung ano yung naging dahilan ni Saul. Ang sabi doon, yung tungkol sa hain, na inihahandog kay Jehovah. So, inisip niya na yung mahuhusay na mga hayop ay pwede niyang ihain kay Jehovah. So, good intention, pero mali pa rin. Tama, no? Kung makita niyo kanina, binasa 7 at 9, tinira niya yung pinaka-maiinam ng mga hayop. At kapag naghahandog naman talaga kay Jehovah, dapat yung pinaka-mainam. Kaso lang, ang utos, lahat ay dapat patayin. Hindi niya yon ginawa. Kaya yung sunod na tanong, bakit mas mabuti ang pagsunod kay Jehovah kaysa sa hain natin? Brother Villamor. Dahil si Jehovah po ang ating creator, ang lahat ng bagay sa mundo at maging ang lahat ng taglay natin ay pag-aari na niya. Kasama na po nito ang anumang mahihahain natin. Kaya kung tutuusin, wala na po tayong may ibibigay na wala pa sa Kanya. Pero may isang bagay na tayo po yung mismo ang makakapagbigay. At ito po yung binasa kanina sa unang Samuel 15:22. Ang ating kusang loob na pagsunod. Sa pamamagitan po ng ating pagsunod na ipapakita po natin ang ating katapatan kay Jehovah at napapatunayan po natin yung na mali yung accusation ni Satanas na walang taong mananatiling tapat sa Diyos kapag dumaranas ng mga pagsubok. Maraming salamat. Meron pa kayong nais na i-komento doon? Dito sa harap, Sister Francia. Baka behind the scene may ginagawa tayong hindi nagugustuhan ni Jehovah. Baka sasabihin na lang natin, dalo na lang ako, lumabas ako sa larangan para matakpan yung aking ginagawa. Pero ang gustong sabihin ni Jehovah sa atin ay mas mabuti yung pagsunod kaysa yung mga papuri natin sa Kanya. Ayun, magandang paghahalimbawa po yun, no? Maraming pong salamat. Yung sumunod na tanong, bakit masasabing kasing bigat ng kasalanan na panghuhula ang pagre-rebelde? Brother Barin? Kasi kung hindi ka susunod, ibig sabihin, hindi ka naniniwala dun sa nag-utos sa iyo. Hindi ka nagtitiwala sa Kanya, hindi ka nananampalataya sa mga sinabi niya.
o sa kanya mismo. Kaya pagre-rebelde yun. At ang pagre-rebelde ay katulad ng paggawa ng mga bagay na hindi sinasang-ayon ng Diyos. At kasama na rito yung espiritismo, yung panghuhula, yung pagsamba sa idolo, mahiko. Kaya dun maiahalin tulad yung hindi pagsunod o pagre-rebelde. Maraming salamat. Brother Baswell. Karagdagan po, inihalin tulad ni Samuel yung pagre-rebelde sa panghuhula. Dahil yung panghuhula po ay yung paghahanap ng patnubay sa iba sa halip na kay Jehovah. At yung samantalang yung pagre-rebelde ay yung sadyang hindi pagsunod dun sa malinaw na utos niya at pagpili dun sa sariling kagustuhan. Kaya magkaiba man po yung ginagawa, pareho lang silang nagpapakita ng pagtanggi sa otoridad ni Jehovah at sa patnubay na binibigay niya. Kaya magkasimbikat po yung kasalanan nila. Maraming salamat. Brother Aburo, may karagdagan. Kung bibigyan natin ng pansin, yung panghuhula ay noong pang panahon ng mga propeta. At kung sa ngayon ay may gumagawa ng ganun panghuhula, iba na yon. Hindi sa Diyos na ihuba yon. Kaya ibig sabihin lang noon na sila ay nagre-rebelde sa tunay na Diyos. Maraming pong salamat. Doon natin basahin mga kapatid yung Lucas 16:10. Sino pong nagnanais magbasa ng text ng to? Sister Zuniga. Ang taong tapat sa pinakamaliit na bagay ay tapat din sa maraming bagay. At ang taong di matuwid sa pinakamaliit na bagay ay hindi rin matuwid sa maraming bagay. Maraming salamat. Yung tanong natin dyan, bakit mahalagang sumunod pa rin tayo kahit sa maliliit na bagay? Si Natalie? Dahil dito po nakikita kung gaano natin pinapahalagahan ang mga pamantay ni Jehovah. Isa rin po itong paraan ni Satanas para isipin natin na wala namang masama kung maliit na bagay lang ang hindi natin susundin. Kaya hindi po natin binabaliwala kahit ang maliliit na bagay at sinisikap nating laging gawin ang tama. Maraming salamat. Sino pang nice may komento doon? Sister Kisedo? Kapag nga po tapat tayo kahit sa maliliit na bagay, na ipapakita nito kung anong uri po tayo ng tao at kung anong uri tayo ng lingkod ni Jehovah. Kasi po kapag sinusunod natin si Jehovah kahit sa maliliit na detalye, pinapakita natin na mapagkakatiwalaan tayo at nakikita dito yung motibo natin na laging gusto natin ay gawin yung kalooban ni Jehovah at yung tama at hindi lang po gagawa tayo ng tama kapag po sa malalaking decision lamang. Maraming salamat. Yung sumunod na tanong, ano ang ilang halimbawa ng posibleng ituring na isa na maliliit na bagay? Sister Cabañas. Halimbawa po, sabi sa Bible na dapat mahalin po natin ang kapwa natin. So, small lang naman ito. Kumbaga parang madali lang siyang gawin. Kaya kung kakamustahin natin yung mga kapatid, kakausapin, or magbibigay ng suggestion sa ministry, yun po yung mga munting bagay na nagpapakita na mahal natin sila. Maraming salamat. Sino pang may komento doon? Sister Delgado. Yung paggamit po ng AI, makikita po kasi sa mga prompts natin kung tapat at balanse po tayo. Maraming salamat. Maganda yun, no? Brother Okpemia, doon sa likod. Yung pag-uulat po kaagad ng ating mga nagawang paglilingkod sa larangan. Maraming salamat. Sa ngayon mga kapatid, ipi-play natin yung isang video na maging kaibigan ni Jehovah. Bakit natin sinusunod ang Diyos kahit hindi natin siya nakikita? Panoorin natin yung video. Sophia, gusto mo ng sagot? Okay lang. Kumusta yung test mo sa math, anak? Pinapakopya na siya ni Brian, pero... Uy, Sofia, bakit hindi ka kumopya? Oo nga, ikaw na sana yung top 1. Kasi may mas mahalaga pa sa pagiging top 1. Eh ano naman yun? Yung pagiging tapat.
Tara na nga. Sofia, sino naman makakaalam kung nangopya ka? Si Jehovah. Pero, ba't naman natin siya susundin? Di naman natin siya nakikita. Kasi, Dad, paano ko po papaliwanag kay Zoe na nakikita tayo ni Jehovah? Hindi natin nakikita si Jehovah, pero paano mo masasabi na nandyan siya? Sa Bible po. Pero konti pa lang po ang alam ni Zoe sa Bible. Oo. Pero may naiisip ka bang ginawa ni Jehovah na nakikita ni Zoe? Mga nilalang po. Basahin natin tong paragraph na to. Ang Diyos ang isa na gumawa ng lahat ng mga bagay na ito. Ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa. Ginawa rin niya ang mga tao. Ano yung mga gustong-gusto mong ginawa ng Diyos? Yung magandang sunset. Mga prutas. Yung aso namin. At si Mama. Aww. Ginawa yun ni Jehovah kasi mahal ka niya. Hindi ko nakikita si Jehovah, pero kapag nakikita ko yung mga nilalang niya, alam ko nakikita niya ako. Kaya gusto mo laging sumunod sa kanya. Salamat din sa ating video. May tanong tayo mga kapatid, no? Ano ang mga natutuhan mo mula sa video? Ito si Cham Cham. Huwag pong machi-cheat sa school at maging honest. Ayun, ang ganda, no? Maging honest. Sino pang mayroong natutunan sa video? Si Erich. Dapat po tayong maging tapat sa lahat ng oras kasi nakikita po tayo ni Jehovah. Maging tapat sa lahat ng oras. Doon pa si Lucas. Ipakilala po si Jehovah sa iba. Ayun, maraming salamat. Sino pang nais magkomento? Si Kylie? Natutuhan ko rin po sa video na huwag po tayong magpadala sa pressure ng iba at palagi po tayong manindigan. Salamat. Tama, no? Kaya mga kapatid, nakita natin kung gaano kahalaga yung pagsunod. Nakita natin sa mga komento na yun ay mas mahalaga kaysa sa mga ating mga hain. Kaya kahit sa maliit man yon, hindi tayo nakikita o nakikita tayo, sumunod tayo sa Diyos na Jehovah. At ako na tayo sa huling bahagi ng ating pagpupulong mga kapatid, ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Sa pag-aaral na ito, ating tatalakayan ng 100, aral 100 at 101. Pakikisuhin tayo ni kapatid na Ambid at ang kanyang reader ay si kapatid na Villamor Eman. Okay, mga kapatid, ano? So itutuloy natin yung ating pagtalakay. Doon nakaraan, nakita natin yung ilang mga paglalakbay ni Apostol Pablo, ano? At kung paano unti-unting lumalago yung Kristyanismo ng panahon niya, ano? Ngayon, dito sa Aral 100, pag-uusapan naman natin si Pablo pa rin at si Timoteo, ano? Pakisuyuan natin si Brother Villamor na basahin sa atin yung Aral 100. Si Timoteo ay isang kabataang Kristiyano sa kongregasyon sa Listra. Griego ang tatay niya at Hudyo naman ang kanyang nanay. Mula pagkabata, si Timoteo ay tinuruan ng kanyang nanay na si Eunice at lolang si Loida tungkol kay Jehovah. Nang dumalaw si Pablo sa Listra, nung ikalawang paglalakbay niya para mangaral, napansin niyang mapagmahal at matulungin si Timoteo sa mga kapatid.
Niyaya ni Pablo si Timoteo na sumama sa paglalakbay. Paglipas ng mga taon, naging mahusay na mga ngaral at tagapagturo ng mabuting balita si Timoteo dahil sa pagsasanay ni Pablo. Ginabayan ng banal na espiritu sina Pablo at Timoteo saan man sila pumunta. Isang gabi, sa pangitain, sinabi ng isang lalaki kay Pablo na pumunta sa Macedonia para tulungan sila. Kaya pumunta doon sina Pablo, Timoteo, Silas at Lucas para mangaral at bumuo ng mga kongregasyon. Sa lungsod ng Tesalonica sa Macedonia, maraming lalaki at babae ang naging Kristiyano. Pero may mga Hudyo na nainggit kay Pablo at sa mga kasama niya. Nagtawag sila ng mga tao para hulihin at kaladkarin ang mga kapatid papunta sa mga tagapamahala ng lungsod. At isinigaw nila, ang mga ito ay kalaban ng gobyerno ng Roma. Nanganib ang buhay ni na Pablo at Timoteo, kaya kinagabihan, tumakas sila papunta sa Berea. Nakinig ang mga taga-Berea sa mabuting balita at naging Kristiyano ang mga Griego at Hudyong taga roon. Pero may mga Hudyong taga Tesalonica na nagpunta doon para manggulo, kaya umalis si Pablo at pumunta sa Atenas. Naiwan sa Berea sina Timoteo at Silas para palakasin ang mga kapatid. Nang maglaon, pinabalik ni Pablo si Timoteo sa Tesalonica para tulungan ang mga kapatid na harapin ang matinding pag-uusig doon. Pagkatapos, ipinadala ni Pablo si Timoteo sa iba pang kongregasyon para patibayin ang mga kapatid. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, ang mga gustong maglingkod kay Yehova ay pag-uusigin. Inusig at ikinulong si Timoteo dahil sa pananampalataya niya. Pero masaya siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataong patunayan ang katapatan niya kay Yehova. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, papupuntahin ko si Timoteo sa inyo. Tuturuan niya kayong lumakad sa katotohanan at sasanayin niya kayo sa ministeryo. Alam ni Pablo na maasahan si Timoteo. Sa loob ng maraming taon, nagtulungan sila bilang magkaibigan at magkapatid sa pananampalataya. Okay, maraming salamat. So, nakuha natin yung tanong sa Aral 100. Yung first question, mga kapatid, sino si Timoteo? Describe nga natin si Timoteo. Sister Villamor. Isa po siyang kabataang Kristiyano na lumaki po na tinuturo at tungkol kay Jehovah ng kanyang ina na si Eunice at lola niya pong si Loida. Dahil po sa mga gandang katangian niya, isinama po siya ni Pablo sa pangangaral. Tapos sa paglipas po ng panahon, naging tapat po siya at maasahan siyang lingkod ng Diyos na Jehovah. Okay, maraming salamat. Meron pa. Ano pa yung masasabi niyo tungkol kay Timoteo? Sige, Sister Ursal. Ang tatay niya ay Grego, Hudyo naman ang kanyang nanay. Okay. Tama yun, Brother Banikid? Itong si Pablo, although siya ay kabataan pa, pero yung ikalawang pagdalo ni Pablo doon si Timoteo, yung ikalawang pagdalo ni Pablo doon sa kanila ay napansin niya itong kabataang ito na matulungin, mapagmahal sa mga kapatid at kaya yun ang nangingibabaw na nakita niyang katangian kaya isinama siya sa paglalakbay. Yan, napakagandang katangian mga kapatid. Mapagmahal at matulungin sa mga kapatid. Meron pa, Brother Espejo. Kaya nga paglipas ng mga ilang taon, naging mahusay na mangangaral at tagapagturo ng mabuting balita si Timoteo kasama si Pablo. Yan, tama, So, naging mahusay din siyang mangangaral, At sa pangalawang tanong, sabi diyan, bakit naging malapit na magkaibigan sina Pablo at Timoteo? Bakit naging malapit na magkaibigan si Pablo at si Timoteo? Brother Alburo. Mahal ni Timoteo si Jehovah, ganoon din si Apostol Pablo. Kaya magkalapit sila. Tama. Napakagandang punto yon. Pareho nilang mahal si Jehovah. Meron pa. Sister Barin, Miti.
Pareho nilang inuuna yung paglilingkod sa Diyos na Jehovah at nagtutulungan sila sa ministeryo. Okay, tama. Totoo yun, ano? Paano natin nasabing gayon nga? Ano ba yung mga pinagsamahan nila? Nagtataas si Lucas? Sige, si Lucas. Partner po sila ng ministry. Tama, ano? Partner sila sa ministry. Mahusay. Mahusay na observation yun. Meron pa. Bigay tayo ng mga ilang details nun. Sister Espejo. Nakita ni Pablo na may potensyal si Timoteo. Kaya naging understudy niya. At nakita niya na madaling mag-mature si Timoteo sa mga turo na ibinigay ni Pablo sa kanya. Okay. Tama, ano? Maraming salamat. Sige, Sister Banikid, meron pa? Ganun din nung dumadalaw si Pablo sa kongregasyon ni Timoteo, maaring ito si Timoteo ay talagang buong suporta dun sa pagdalaw ni Pablo. Maaring sumasama siya dito sa ministeryo, at nagpapatibay sa mga kapatid. At nung imbitahan siya ni Pablo na sumama sa kanya sa paglalakbay, hindi niya yun tinanggihan. Kundi sumama siya kay Pablo sa pagmiministry at kahit may mga pagsubok ay talagang nanatili siyang kasama ni Pablo. Kaya sa pamamagitan ng laging pakikisama ni Pablo kay Timoteo, naging mas close sila. Tama, ano? So, marami silang pinagsamahan. Natatandaan niyo ba kung saan una isinama ni Pablo si Timoteo? Matapos na matanggap niya yung instruksyon, ano? Sa pamagitan ng pangitain. O saan-saan na lang sila nagsama doon sa paglalakbay ni Pablo. Ano yung una nilang dinalaw na magkasama? Saan sila napunta? Sige, Sister Morante. Pumunta po sila sa Thessalonica, sa Macedonia, tapos sa Berea po. Yan. At doon sa mga pagkakataon na dumadalaw sila, madali ba yun? Yung ginagawa, yung naranasan nila? Masayo bang pangaral lang yung naranasan nila? O meron din mga pagsubok? At kung meron man, ano yun? Brother Barin. Hindi nga naging madali para sa kanila yung pangangaral na ginawa nila kasi bagamat merong mga tumutugon, naging mga Kristiyano dun sa lugar na pupuntahan nila, halimbawa dun sa Thessalonica, may mga naiinggit sa kanila, kaya isinumbong sila sa tagapamahalaan ng lungsod at sinabing rebelde sila o kalaban ng gobyerno ng Roma. Kaya nanganib sila, tumakas sila. Doon sa tinakasan nilang lugar sa Berea, sinundan pa sila ng mga naiinggit na yun. Kaya mahirap talaga yung kalagayan. So nakita natin kung bakit sila naging malapit. Ano? Bukod sa mahal nila si Jehovah, talagang through thick or thin, magkasama sila sa paglilingkuran sa Diyos na Jehovah. No? Kaya napakagandang halimbawa ang ipinakita dito ni Pablo at gayon din ni Timoteo. Ngayon, anong natutunan natin sa ulat na ito tungkol kay Jehovah? Brother Banikid. Pinapakita nito na gusto ni Jehovah na maglingkod sa Kanya, yung lahat ng lahi o anuman ang kalagayan ng sinumang tao sa buong digdig. Tama. Meron pa? Sabal ni Jehovah ang lahat ng tao, no? Brother Barin, meron pa? Pinapakita rin ito na gusto ni Jehovah na kahit yung mga kabataan ay sumulong sa pagkamay gulang at maging maaasahan sa loob ng kongregasyon. Tama. So, napakahusay na halimbawa dito ni Pablo at saka ni Timoteo. Sister Shin, meron ba?
Hindi din po mahalaga kay Jehovah kung may skills tayo o kung edukado tayo, kundi tinitignan niya kung nalililang natin yung mga Kristiyanong mga katangian. Tama. So ang ganda na, no? Nakita natin yung pagmamahal ni Jehovah sa mga tao. Nakita rin natin yung paraan ni Jehovah kung paano niya sanayin, ano? Yung kanyang mga lingkod, maging sa kanilang kabataan, ano? At yung paglilinang na magagandang katangian. Ngayon, sa sumunod na tanong, sabi diyan, anong praktikal na mga aral ang matututunan natin mula sa ulat na ito? Practical lessons. Pwede nyo rin siguro isama yung practical lessons, paano naman natin i-apply yan, isa sa buhay, ano? Sa ministry natin, sa family, at sa congregation. Sige, Sister Cho. May kita po kina Pablo at Timoteo na ang ministeryo ay nangangailangan ng pagtutulungan at pagsasanay. Kaya naman maganda pong tularan yung teamwork nila, maging handa po tayong tumanggap ng gabay sa mas makaranasan, gayon din magsanay ng iba at magpagamit kay Jehovah. Okay, maraming salamat. Sister Francia. Napakahusay na trainer si Pablo. Kasi dahil yung agwat ng edad nila, kabataan pa lang, siguro nasa 20s pa lang si Timoteo, samantalang may edad na itong si Pablo. Pero makikita natin na sinabi niya, pati una, sabi niya, ang gustong maglingkod kay Jehovah ay pag-uusigin. Kaya nung panahon na iyon, na hindi pa pinag-uusig si Timoteo, inihanda na ni Pablo yung puso niya. Kaya nung nakulong siya, o nagkaroon ng pagkakataon na siya ay ikinulong, pinatunayan ni Timoteo na tapat siya kay Jehovah. Kaya nakita ni Pablo sa kanya yung mahal na mahal niya si Jehovah. Tama, gandang punto yon. Anong punto yung nakita nyo kina Loida at kay Eunice? Sige, Sister Manikid. Sa larawan sa pamilya, matututuhan dito na bata pa o mula pa sa pagkasanggol ay tinuturuan na ni Eunice at ni Loida yung si Timoteo tungkol sa Diyos na Jehovah. Kaya para sa mga magulang, yung mahalaga na mula sa murang edad pa lang ay sanayin na yung mga bata para lumaki man sila ay hindi nila malimutan yung daan ni Jehovah. At tulad ni Timoteo ay bandang huli ay ibigin din nila ang Diyos na Jehovah. Okay, tama, no? So magaganda mga punto yan, mga kapatid, ano? Pwede nating bulay-bulayin at ikapit. Tunguhin natin yung Aral 101. Dinala si Pablo sa Roma. Suyo, Brother Villamor. Ang ikatlong paglalakbay ni Pablo para mangaral ay natapos sa Jerusalem. Doon siya inaresto at ikinulong. Isang gabi, sinabi ni Jesus sa kanya sa isang pangitain, "Pupunta ka sa Roma at mangangaral doon." Mula sa Jerusalem, dinala si Pablo sa Cesarea kung saan siya nakulong ng 2 taon. Nang litisin siya sa harap ni Gobernador Festo, sinabi ni Pablo, "Umaapila ako kay Cesar sa Roma." Sinabi ni Festo, "Kay Cesar ka umapila, kay Cesar ka pupunta." Isinakay si Pablo sa barko na papuntang Roma at sinamahan siya ng 2 kapatid na Kristiyano, sina Lucas at Aristarco. Habang nasa dagat, inabutan sila ng napakalakas na bagyo na nagtagal ng maraming araw. Akala ng lahat ng nakasakay, mamamatay na sila. Pero sinabi ni Pablo, "Sinabi sa akin ng anghel sa panaginip, 'Huwag kang matakot, Pablo. Makakarating ka sa Roma at ang lahat ng kasama mo sa barko ay maliligtas. Lakasan niyo ang loob niyo, hindi tayo mamamatay.' Tumagal ng 14 na araw ang bagyo. Sa wakas, may nakita silang isla. Iyon ang isla ng Malta. Sumadsad doon ang barko at nawasak. Pero lahat ng 276 na sakay ng barko ay nakarating ng ligtas sa isla. Lumangoy ang ilan at ang iba ay kumapit sa mga peraso ng kahoy ng barko at nagpalutang hanggang makarating sa pampang. Tinulungan sila ng mga taga-Malta at tagpaningas ng apoy ang mga ito para mainitan sila. Pagkaraan ng 3 buwan, dinala ng mga sundalo si Pablo sa Roma sakay ng ibang barko. Pagdating niya doon, sinalubong siya ng mga kapatid. Nang makita sila ni Pablo,
nagpasalamat siya kay Jehova at lumakas ang loob niya. Kahit isang bilanggo si Pablo, pinayagan siyang tumira sa isang inuupahang bahay, pero may sundalong nakabanday sa kanya. 2 taon siya doon. Pinupuntahan siya ng mga tao, kaya ipinapangaral niya sa kanila ang tungkol sa kaharian ng Diyos at tinuturuan sila tungkol kay Jesus. Sumulat din si Pablo ng mga liham para sa mga kongregasyon sa Asia Minor at Judea. Lubusang ginamit ni Jehova si Pablo para ipangaral ang mabuting balita sa mga bansa. Okay, maraming salamat, Brother Villamor, sa iyong paglilingkuran. Ano? At tungguin natin, mga kapatid, yung tanong natin dito sa RL 101. Ano? Yung first question, bakit ipinadala ni Festo sa Roma si Pablo? Matapos na ito nung ikatlong paglalakbay niya, no? Nasa Jerusalem na siya at nakulong. Bakit pinadala siya ni Festo sa Roma? Si Pablo. Sister Gaspay? Dahil nang ikinulong po siya, gusto daw pong umapila ni Pablo kay Cesar po, kaya kailangan po niyang pumunta sa Roma para umapila po. Tama, ano? So, matapos yung paglilitis, yun yung hiling ni Pablo, no? Na kay Cesar umapila. Gano'n nakatagal na nakakulong si Pablo ng mga pagkakataon na yan? Napansin niyo ba, mga kapatid? Kung gano'n nakatagal siya nakakulong, nakabilanggo? Sister Matubis. 2 taon po. Yan, 2 years na siyang nakabilanggo. Ano? So, sabi ni Festo, sige, umapira ka kay Cesar. Pumunta ka ng Roma. So, sinakay siya ng barko. Ano nangyari? Doon sa pangalawang tanong, sabi diyan, ano ang nangyari kay Pablo nung papunta siya sa Roma? Brother Espejo? Nang sinakay nga sila sa barko, habang nasa dagat, inabutan sila ng malakas na bagyo na nagtagal na maraming araw. Kaya akala nila mamatay na sila. Oo nga. Ano? So, yung maraming araw na yun, binanggit yan, 14 days. 14 days na bumabagyo, 2 linggo na bumabagyo. Sa atin, 1 linggo, 3 araw na bagyo. Kinakabahan na tayo. No? Pero ito, nasa gitna ng laot, 14 days sila na binabagyo. Pero ano yung katiyakan na tinanggap ni Pablo na hindi sila mamamatay? Kasi yun yung iniisip na nila eh. Sister Francia? May pangako yung anghel, sabi niya, huwag kang matakot, Pablo. Ang lahat ng kasama mo ay sa barko ay maliligtas. Yun. Ilan yung kasama ni Pablo na naligtas? Yung umabot sa Malta, sa isla ng Malta. Sige. Tawag tayo ng... Sige, Brad Espejo. Ang naligtas ay may 276 na sakay sa barko at nakarating silang ligtas sa isla. Tama. So, gaano katagal sila sa isla? Gaano sila katagal dun sa isla bago sila nagpatuloy ng paglayag dun sa Roma? Sister Ursal. 3 months. 3 months sila sa isla. No? Nung bandang dulo, dumating na rin sila sa Roma. No? At pagdating sa Roma, anong nangyari kay Pablo? Sister Cho. Sinalubong po siya doon ng mga kapatid, kaya naman nang makita po sila ni Pablo, nagpasalamat po siya kay Jehovah at muli pong lumakas yung loob niya. Tama, no? Lumakas yung loob ni Pablo.
Pero nakalaya ba si Pablo pagdating niya ng Roma? Brother Barin? Carlo? Bilanggo pa rin siya pero pinayagan siya na tumira sa isang nirent na bahay at mayroong bantay na sundalo. Yan. So bilanggo pa rin siya pero house arrest yung kanyang status. Pansinin niyo mga kapatid kung gaano kahaba yung pagkakabilanggo niya. 2 taon, tapos naglayag siya 3 buwan, tapos 2 taon ulit sa Roma. So kulang-kulang na parang 5 years siya na nabilanggo habang inaantay niya yung desisyon ni Cesar. At doon sa 2 Korinto 6:4, anong punto ang nakita niyo dyan, mga kapatid? Pwede nating iugnay yan doon sa pagkakabilanggo niya. Nanatili lang ba siyang bilanggo? Paano natin iugnay ang 2 Korinto 6:4, 6:4? Sister Pambid. Binanggit doon na inirekomenda natin ang ating sarili bilang mga lingkod ng Diyos. Kahit na may pagsubok, kapighatian, kagipitan, at mga problema. Ganon-ganon ang nangyari kay Pablo. Kasi doon sa span ng panahon na nakabilanggo siya, kahit nung nandun siya sa Roma at nasa bahay, nakabilanggo. Pag may pumupunta sa kanya, nangangaral pa rin siya. Sumulat din siya ng mga liham para sa mga kongregasyon sa Asia Minor at saka sa Judea. Kaya yung panahon na kahit na nahihirapan siya, inirekomenda niya pa rin yung sarili niya bilang lingkod ni Jehovah. Okay, tama. Actually, kapag tinignan niyo yung ibang salin niya na ginamit siya na yung ministro, ministers. So, patuloy pa rin. Kahit na nakabilanggo si Pablo, ay patuloy pa rin yung kanyang pangangaral at paglilingkod. Okay. Ano ang natutunan natin tungkol kay Jehovah sa ulat na ito? Sister Barin, Miti. Na kayang gamitin ng Diyos na Jehovah kahit yung may hirap na sitwasyon para lang maisulong ang pangangaral. Yun, tama. Talagang pagpapalain ni Jehovah yung pagsisikap ng bawat isa. Meron pa, Brother Alburo. Huwag tayo mag-give up sa problema ng pangangaral ng mabuting balita ng Karyan. At tayo bilang mga saksi ni Jehovah, ipagpatuloy natin ito habang napipinto ang kawakasan ng sistemang ito ng mga bagay at tunay na darating ang mga pagpapala sa atin. Tama. So yung gawain natin, hindi naman para sa atin yun. Gawain ni Jehovah yun. So yung mga pagsisikap natin, nagiging part lang tayo nun, kamanggagawa ni Jehovah. Meron pa. Sister Gaspay. Ganon din po, paragi pong may paraan si Jehovah para palakasin po tayo sa anumang sitwasyon. Nakita natin yun sa pagdaong ni Pablo sa Roma. Sinalubong siya ng mga kapatid at napatibay siya. Kaya doon sa pangalawang tanong, sabi diyan, anong praktikal na mga aral ang natutunan natin mula sa ulat na ito? At paano natin maisasabuhay ang mga natutunan natin sa pamilya, sa kongregasyon at sa ministeryo? Sister Barin, Sarina. Yung pag-apela po ni Pablo kay Cesar ay example na pwede natin gamitin bilang mga Kristiyano yung legal na provision para ipagtanggol yung karapatan natin sa tunay na pagsamba. At nakita po natin yan noong panahon ng yung mga inusig ng mga kapatid natin sa Russia at nagresulta po ito ng kapurihan ng Diyos na Jehovah. Tama, magandang punto yun. Pwede nating alalahanin. Sister Gumupas. Natutuhan ko po dito na mahalaga na magkaroon ng malalim na pananampalataya kay Jehovah para gaya ni Pablo, magawa ko pa rin na magtiwala sa Kanya, lalo na sa may hirap na sitwasyon at umasa sa tulong niya. Dahil kahit parang matagal man iyon sa inaasahan nating tulong ni Jehovah, pero laging dumarating ito on time at sa parang alam niyang pinakamabuti para sa atin. Tama, maganda paalala yun. Brother Baswell. Natutunan ko din po sa halimbawa ni Pablo
na hindi dapat nakadepende sa sitwasyon yung sigasig ko sa ministeryo. Kahit na bilanggo siya at limitado yung kanyang kilos, nakahanap pa rin siya ng paraan para ipangaral ang mabuting balita at patibayin ng iba. Kaya pinaalala po nito sa akin na anuman yung kalagayan ko, lagi ako makakahanap ng pagkakataon para makapagpatotoo at suportahan ang ministeryo. Tama, no? So magandang mindset yon mga kapatid. Sister Cho. Tulad po ng mga kapatid na sumalubong kay Pablo, napapalakas din po tayo kapag patuloy nating pinapatibay ang isa't isa. Kaya naman maganda pong maglaan tayo ng panahon para kumustahin, patibayin at samahan po yung mga kapatid, lalo na po yung mga na-observe natin na baka may mga pinagdadaanan o yung mga inactive po. Okay, magandang punto rin yun. Ano? So, natuto tayo ng marami doon sa dalawang ulat na ito, ano? Tungkol kay Pablo at kay Timoteo. Naway, lahat ng mga natutunan natin, yung pwede nating tularan, ikapit natin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Maraming salamat kapatid na Pambid sa inyong maliwanag at mahusay na pagkakandak sa ating pag-aaral sa kongregasyon sa Biblia. Ano yung natutunan natin sa ating pag-aaral sa gabi nito? Doon sa kayamanan mula sa salita ng Diyos na tutunan natin na sinisikap natin bilang mga Kristiyano, sikapin natin na sundin, maging masunurin kay Jehovah kahit minsan hindi natin naintindihan, hindi natin lubusang naunawaan ang kanyang mga kautusan, kung ano ang kanyang sinasabi. Pero yung pagsunod natin kay Jehovah, ito ang pinakamahusay na magagawa natin at mapapasaya natin siya. Sa inyong bahagi mga kapatid, ano po yung napahalagan ninyo sa ating pagpupulong sa gabing ito? Mr. Barin? Natutunan natin na hindi aksidente yung pagiging tapat. Nabubuo ito sa araw-araw na maliliit na desisyon na sundin ang Diyos na Jehovah kahit walang nakakakita. Yan, magandang punto yun, ano? Sister Baniked. Sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, kung sa ngayon at maging sa hinaharap ay makatanggap tayo ng utos at o tagubilin na hindi natin lubos na maunawaan, tularan natin yung halimbawa ni Jeremias. Magtiwala tayo sa karunungan ni Jehovah, tanggapin ang kanyang autoridad at sumunod ng buong puso sa kanya at alam natin na lahat ng kanyang utos ay makakabuti sa atin. Yan. Brother Alburo. Natutunan din natin dito yung tungkol sa ibang mga tao na nagpapalugod sa kanilang sarili. Hindi, kundi palugdan lagi natin si Jehovah. Ayan. Kaya maraming mga mahalagang punto na bubulay-bulayin natin habang tayo ay naglilingkod kay Jehovah. Mga punto na ito ay tutulong sa atin upang higit na mapahalagan natin yung kaugnayan natin sa Diyos na Jehovah. Ano naman ang aasahan natin sa susunod na linggo na ating mga pagpupulong? Sa susunod na linggo tayo naman ay mga mahalagang punto rin na ating mapaghandaan. Piliing mabuti kung kanino ka magtitiwala. Maraming tao, marami ang nagtitiwala sa kanilang sarili, sa kanilang kakayahan, pero tayo, kanino tayo magtitiwala? Upang mapaghandaan natin ang mga punto na ito, maaari nating at mapasabik tayo sa ating mga pagpupulong. Dito natin tinatapos ang ating pagpupulong mga kapatid sa gabing ito. Bilang pagtatapos sa ating pagpupulong, nais nating awitin ang song number 61. Ang 61 ay Sulong Mga Saksi. Pagkatapos na tayo ay umawit, tayo ay kakatawanin sa prayer ni Brother Okpemia.